Dear Max FM with DJ Chinny. Dear Max FM, please call me Yuan. 29 years old. Aaminin kong isa akong dating lesbian. Pero nagbago na ako pagdating ng third year college. Dahil doon ko naranasan ang ma-fall in love at first sight. Chin dati-rate since high school. Kilala nila akong isang tomboy. Presko ang dating, astig manamit, at laging nakasuot ng black Chicago cap. Since bata ako, short hair na ako. Never kong na-experience na magpahaba ng buhok. Kahit pa gusto ng mother ko na pahabain ko daw. Pero umiiyak ako kapag di ako ginugupitan every month. Ako pa naman ang nag-iisang babae sa aming magkakapatid. Until sa nasanay na ang pamilya ko sa mga kilos ko. Accepted naman nila na tomboy nga ako. Wala eh. Surrender na sila kakasermon sa akin. Na kesyo ganito, ganyan. Pagpakababae daw ako. At tumino na dahil nag-iisa lang akong unika iha. Wala eh. No choice kasi yun ang feelings ko na. At tanggap ko naman ang pagkatao ko. In fact, ang dami kong crush na kapwa ko din babae. At kung pwede nga lang ligawan ko silang lahat, ginawa ko na. Kaso yung iba, para akong pinanindidirihan. Ayaw sa mga katulad ko. Yung iba naman, tanggap ako bilang friend, but not as a lover. Until sa yung nililigaw-ligawan ko ng 4th year high school ako, sa wakas, sinagot din ako. Siya si Asha. Kaya first love ko ay isa ding girl na sobrang feminine, na parang Maria Clara. Isipin mo yun, may pumatol din sa akin. At sobrang girl na girl pa. Yun nga lang, di ako sure if love ako or baka na-develop lang kasi laging ini-invite kong mag-lunch together. Laging libre ko. Pero sabi ko sa self ko, ayos na to. Kahit di ko sure if mahal ko din siya talaga, at least may sumagot sa akin. May tumanggap sa akin. Akalain mo yun. Ang ganda ng first girlfriend ko. Until sa gumraduate kami ng high school. Nagkahiwalay ng landas at nawala ng communication. Basta balita ko na lang, nag-college daw siya sa Cebu. Pero sa lahat ng mga friends ko din, kahit sinong tanungin ko, hindi rin nila alam. Hindi na rin siya nagparamdam pa. Tuluyan niya na akong kinalimutan. At wala kaming formal closure. Kung sa bagay, mga bata pa kami nun. At di pa nga siguro ganun kalalim. At di pa seryoso ang relasyon namin. Trip-trip lang, fling-fling lang. Ganun. And then nag-college na ako sa Kidapawan City. Ganun pa din ako, short hair. Kahit naka-uniform pang babae. Known as tomboy pa din ng campus. Pero pagdating ko ng second year college, naisipan ko ng magpahaba ng hair. Trip ko lang, magpakunwaring girly-girly. Kasi sawa na din ako sa mga tingin ng ibang girl sa akin na akala mo naman kay gaganda. Kung makapanglait, dinidiscriminate ang isang kagaya ko. So ayun na nga. Nagbago ako sa pananamit ko. Nagpahaba ng hair. At di na ako astig kung maglakad. Parang sweet revenge para sa mga babaeng nakapaligid na kusog kaayo, manglibak o manglait. Pero chin, ang puso ko that time ay lalaki pa din. Ang dami ko pa ring mga crush na babae. Until sa nag-third year college ako.
Sa Department of Education ako nag-shift. And one time, itong mga classmates ko, pinasubo akong sumali sa mutya ng intramurals namin, representing our department. Kahit anong tanggi ko at iwas sa kanila, di na talaga ako nakahindi nung sinabi ng teacher ko sa statistics namin na pag sumali ako, exempted na daw ako sa final exams namin. At pag nanalo ako, automatic pasado ako with the high grades. Ako naman dahil bobo ako sa stats at nanganganib na bumagsak dahil failed na ako sa midterm exams namin. Kaya ayun, napasubo. Nilunok ko ang pride ko at sumali na nga. Di naman ako nahirapan sa mga gamit ko, Chin, sa pageant na yon. Kasi nga ang mga bruha kong mga classmates, sila na lahat ang nag-provide. Pati mga costumes, pati heels at makeup. Sila na daw bahala. Grabe din ang pagtitiis pagtsatsagaan nila sa akin para matuto ako. Lalong-lalo na sa paglalakad na may mataas na takong. Pati makeup, sila na rin bahala. So wala akong ginastos. And to make the story short, madaming natawa sa pagsali ko. Nilait ako ng lahat. Pero dead man ako. Basta makapasa lang sa stat subject. And to make the story short again, sinunod ko ang kagustuhan ng mga classmates ko. Tsaka aware naman din silang lahat sa purpose ko kung bakit nga ako sumali. Kasi pati ibang departments, alam din nila. Kaya hinayaan na. Pero tinatawanan pa rin ako. Sabi ko pa, katuwaan lang talaga naman. Para lang may representative ang aming department. So ayun na nga, tuwing practice namin, pinagtatawanan ako. Hindi rin naman kasi ako nagseseryoso pagdating sa practice. Tsaka hindi ko inaayos maglakad, parang nilalaro ko lang. Inis na nga sa akin ng choreographer kasi hindi nga raw ako nagseseryoso. While ang ibang contestants ko ay grabe na ang kompetisyon. Nagpapatalbugan sa pagrampa and all. Kaya walang nakaramdam sa akin na threat ako para sa kanila. Pero in fairness, pagdating naman sa ganda ng mukha at katawan, di naman ako papahuli. Mas sexy pa nga daw ako di hamak kesa sa ibang sumali. Haha. Yun ang sabi ng mga classmates ko. Pero kidding aside, pag ako na lang mag-isa sa house namin, nagpa-practice din ako. Nanonood ako ng mga videos ng Miss Universe contestants. Sabi ko sa self ko na bahala ng pagtawanan nila akong lahat during sa practice. Basta pagdating sa pageant proper na, ay dapat di ako pagtatawanan. At di naman malagay sa kahihiyan ang department namin. To make the story short again, dumating ang gabi ng search. I told myself na mananalo ako. Pero sabi ko pa na natatawa, huwag kong masyadong galingan. Kasi ayoko din namang maging mutyana. Kasi baka ipapadala pa ako sa ibang mga lugar para lumaban bilang representative ng school. Ayoko nang kumilos as beauty queen sa campus. Na ikaw na lang ang babantayan. Bawat kilos, bawat galaw mo. Na dapat ko ay maging isang role model. In short, Chin, to tell you honestly, minsan na rin akong humarap sa salamin. Nag-focus sa mukha ko. Nasabi ko, maganda naman pala ako Katawan ko'y babaeng babae. Kaya naman, nung may make-upan na ako, that night, madaming napanganga. Sa beauty ko, syempre. And honestly, maraming napawaw nung lumabas ako at rumampa. Ang ganda-ganda ko daw.
Hindi sila makapaniwalang may tinatago din daw pala akong ganda. Sabi ko nga, ang makeup lang ang nagdala. Pero bitaw, gwapa jud ka. Ingon nila, Chin. So yun na nga. Napawaw silang lahat. At yun ang nagbigay sa akin ng confidence ko. Lalong tumibay ang loob ko para rumampa ng todo. But I always told myself na, oops, wag mo nga masyadong galingan na. Sige ka. And fast forward, Chin, himala. Tinanghal akong first runner-up. Siyempre, haba ng answer ko sa Q&A. Natatawa at naiiling na lang ako kasi sabi ko nga, ano ba tong pinasok ko? Hello, tomboy ako, tomboy. Bakit ako biglang naging beauty queen? Pero ayun na nga ulit, happy ako dahil exempted ako sa finals. At mataas pa ang grades. Yun lang ang mahalaga sa akin. Yun lang ang inisip ko ng mga oras na yun. Super happy ang mga classmates ko at teachers. At syempre, nagkaroon ng victory party sa department namin. At sa victory party na yun, ang mga bruha kong classmates, nilagyan pa ng upuan sa gitna. Kasama ang trono ko, korona ko. So babaeng-babae ako that night. Hindi ko in-expect na sa victory party na yon, maraming magpapakilala sa aking lalaki sa aming department. At doon ko nakilala ang lalaking sabihin na nating nabihag sa kagandahan ko nung gabing yon. Peking kagandahan. Siya si Clinton. Tinawanan ko pa nga pero nagseryoso ang loko. Umabot ng ilang months ang panliligaw. Even I told him na di kami talo, no? Kasi nga babae din ang type ko. Pero hindi ako tinigilan ni Clinton. Mas lalong nagpursige nung dumami ang naging suitors ko. Ayun na nga, Chin. Dumami ang manliligaw ko. Second semester, third year college. Sabi ko sa self ko, subukan ko kayang makipagrelasyon sa boy. And so I decided na sa birthday ni Clinton, sasagutin ko na siya. Basta, try ko lang. Malay mo naman, matyaga siya Baka mapamahal na rin siya sa akin. Sabi ko, yun na nga, invited ako sa birthday party ni Clinton at yun ang perfect timing. Pumunta kaming mga friends at classmates niya sa house nila. Pinakilala niya ako sa family niya. At very vocal si Clinton na ako ang nililigawan na niyang matagal. Di pa daw nga siya sinasagot. Kaya sabi niya baka naman birthday gift ko na lang daw. Nag-smile lang ako. Sa isip ko, mamaya na. Humanda ka sa regalo ko. Huwag kang masyadong atat. Sasagutin din kita. Ang swerte ng mokong ito. I just waited for a perfect timing lang talaga. Yung wala nang masyadong bisita. And then after a few hours, lalapitan ko na sana si Clinton. I-invite ko sana siya sa isang table sa sulok para makapag-usap kami. But suddenly, may dumating na bagong bisita. Dumiretso kay Clinton. Sumigaw ng, "Insan, happy birthday. Loko ka Ngayon mo lang ako tinawagan." Napatitig ako sa bisita ni Clinton. Dalawa sila, babae at lalaki. Pero ang nagsalita ay yung lalaki. Pinsan niya pala. At ang tawag niya dito ay Jog. Ipinakilala nga ni Clinton sa akin si Jog. Pati na din ng isa pa niyang pinsang babae. Pero hindi ko na narinig kung anong pangalan ng babae.
kasi titig ako ng titig kay Jog. At sa kauna-unahang pagkakataon, Chin, akalain mo, bigla akong nag-blush. Nag-double pump ang heart ko. Sobrang nahiya, pero parang kinilig ako kay Jog while staring at him. Yes, you heard me right. I fall in love with him at the very first sight. In short, na-cancel ang pagsagot ko kay Clinton. Biglang nabaling ang tingin ko kay Jog. Lahat ng atensyon ko sa kanya lang. And I told myself na, my gosh, babae pala ako. For the first time in the history of my being, na-in love ako sa lalaki. Sabi ko pa, dapat na nga ba ako mag-celebrate? Sabi ko, oh Lord, eto na yata yung true love ko. Si Jog na ba? Si Jog lang ang nagpakababae sa akin. And fast forward, ako mismo ang nagparamdam kay Jog. Pero hindi naging madali, naging komplikado ang sitwasyon. Ang isa palang pinsan ni Clinton na ipinakilala sa akin nung gabing yon, na hindi ko man lang pinansin at hindi ko narinig anong pangalan. At alam niyo ba kung sino siya? Ang first love kong si Asha. Jean, dito ko na lang muna kayo bibitinin. Hanggang sa pangalawang yugto ng aking kwento. Malalaman niyo kung sino ba sa kanilang tatlo. Kung bumalik ba ang pagtingin ko kay Asha na first love ko? Nung tomboy pa ako? O si Clinton ang lalaking muntikan ko nang sagutin dahil matagal nang nanliligaw sa akin? O ang isa pang pinsan niyang si Jog, na for the very first time na love at first sight ako? Masalimut ang love story ko sa susunod na lang muli. Hanggang dito na lamang. Pasensya na sa pagbitin ng aking story, and thanks for reading my story. Ang inyong kamaks, lubos na gumagalang, Yuan. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.